Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Mahiwagang Relo. Ito ang kwento ni Fanny na talaga namang napakatalentado, ngunit hindi siya mapagpahalaga sa oras at may pagkamayabang din siya. Sinong tinatawag mong walang pagpapahalaga sa oras at mayabang? Hindi ko gusto ito. Aba, Fanny, hindi ba kikitain mo dapat ang iyong ama sa munisipyo kalahating oras na ang nakalipas? Ayos lang yon, maghintay siya. Hindi lahat ng ama ay may anak na katulad ko. Ang pinakadakilang mga awit sa buong mundo. Aba, kahit yung prinsipe ay inimbitahan ako mismo na kumanta sa kanyang palasyo bukas. Tapos sasabihin mong hindi ka mayabang? Hindi talaga. Umalis ka na. Magbibihis muna ako. Mga manonood, siya nga si Fanny. At mas mainam na iwan muna natin siya at puntahan ang kanyang ama. Ginoong Emerson, nasaan si Binibining Emerson? Dapat ay narito na siya kahit 30 minuto man lang ang nakaraan. Dumating na ang gobernador. Natatakot akong kapag wala pa siya, magsisimula na ang programa natin kahit wala ang pambungad niyang awit at tiyak na masisira ang lahat. Oh, Ginoong Brooks, sigurado ako na siya ay papunta na. Dapat kasi kanina pa siya pinasundo ng karwahe. Oh, ginawa ko na. 1 oras na ang nakalipas. Bilisan mo, Fanny. Bilisan mo. Oh, Papa, patawarin niyo ako sa nagawa ko. Fanny, tingnan mo ang oras. Paumanhin po, Papa. Narito na ba ang gobernador? Nakakahiya naman na mahuli ako ng sobra. Umaasa akong ipagmamalaki niyo ako ngayong gabi, Papa. Siyempre naman, kaya mo yan, mahal ko. Palagi naman. Halika. Gaya ng dati, maganda ang pagkakakanta ni Fanny. Ang lahat ay pinupuri siya at kinalulugdan ng maganda niyang talento. Siya nga ang bida. At nang palabas na siya, ay may isang taong nakipagkita sa kanya. Kumusta, Ginang Emerson? Kami ay galing sa Help Children Foundation at gusto namin gumawa ng isang charity event. At gusto namin kumanta ka para rito. Pwede ba tayong magkita at mag-usap? Talagang pagod na pagod ako ngayon. Bukas siya ay magtatanghal sa palasyo at ang kanyang ninang ay pupunta para makita siya. Pwede ka bang pumunta sa isang araw pagkatapos bukas ng 2:00? Oh, sige po, Ginoo. Maraming salamat po. Totoo, nang sumunod na araw, ang ninang ni Fanny na isang maagap na diwata ay dumating nung tanghalian ron kina Fanny. Ngayon, tinawag siyang maagap na diwata dahil siya istrikto sa oras. Kaya pag sinabi niyang darating siya ng 12:00, darating siya ng hindi late ng 10 minuto, hindi maaga ng 10 minuto, ngunit eksakto at impuntong 12:00. Kaya ng eksaktong 12:00, ang maagap na diwata ay pinatunog ang doorbell sa bahay ni Fanny. Kumusta, Ginang? Pasok po kayo. Umaasa akong si Fanny ang magbubukas ng pinto. Nasaan siya? Wala po siya rito. Pero sigurado akong papunta na siya ngayon. Kaya maging komportable po kayo rito? Pero syempre, wala si Fanny ron. Nasa bahay siya ng kaibigan niya para subukan ng mga bagong damit at masayang naglilibang. Nang makauwi siya ng bahay, 2:00 na ng hapon. Oh, Ninang! Naku po, talagang pasensya at nahuli ako. Hindi bale, nakatulog ako sa kakahintay sa'yo at nakapagpahinga ako ng mabuti. Ngunit ngayon ay gutom na ako. Sige po, halik kayo, kumain tayo. Kumain sila ng 4 na putahe sa pananghalian at nagpahinga sa hardin habang umiinom ng kape nang biglang dumating ang ama ni Fanny na naiinis. Naku po, Fanny. Bakit hindi ka pa nakahanda? Para saan, Papa? Bibigyan mo talaga ako ng matinding kahihiyan ngayong araw. Hindi mo ba naaalala na dapat ay nasa palasyo na tayo ng 4:00? At ngayon na mismo yun. Sinabi ko na sa iyong maghanda ka na ng 3:00. Ngayon ay hindi na tayo makakahabol. Oh, hindi. Nakalimutan niya ito dahil naglaan siya ng oras kasama ako. Sandali lang, ha? Ayan. Hindi ba't ang ganda niya? Sige na, mahal ko. Pero sandali ulit. Kunin mo to. Ano po ito?
Regalo ko para sa inaanak kong babae. Yan ay isang relo. Tutulungan kanyang hindi mahuli sa lahat ng lakad mo. O sige na, dapat makabalik ka ng 10:00. Hindi ka pa ganun katanda para abutin ng mas matagal doon. Sige po, Ninang. Maraming salamat po. At nakapagtanghal ng maganda si Fanny. Ang prinsipe at ang lahat ng panauhing maharlika ay naaliw sa napakagandang tinig ni Fanny. Ang oras ay sumapit na sa 10:00 at nang mangyari yun, ang relo na nasa liig ni Fanny ay nagsimula ng tumunog ng husto. Kailangan ko na pong umalis, kamahalan. Kailangang umalis ni Fanny sa tamang oras. Ipinagmalaki siya ng kanyang ama habang sila'y pauwi sakay ng karwahe. Tinupad niya ang kanyang pangako. Mahal ko, sobrang ipinagmamalaki kita ngayon. Kaya naman bibilhin ko na ang esmeraldang pulseras na matagal mo nang gusto. Salamat po, Papa. Kung ganon, ayos na. Bukas ay mamimili tayong 2. Pupunta tayo sa tindahan ng mga alahas ng 10:00. Tapos ay pupunta tayo sa butik ng 11:00. Kung saan makakabili ka ng ilang mga bagong damit at pagsapit ng 12:00, kakain tayo ng tanghalian sa Truble. Mayroon kang meeting ng 2:00 para sa charity event, tama? At kapag 7:00 na ang pagtatanghal mo sa Grand Auditorium at hapunan ang kasunod. At darating tayo sa estasyon ng 10:00. Darating ang lola mo, naalala mo? Matutuwa talaga siya kung pupunta ka ng estasyon para sunduin siya. Sige po, Papa. Hindi na ako makapaghintay para bukas. Kaya, kinaumagahan, nakarating sila sa mag-aalahas ng 10:00. Pagdating doon, si Fanny ay namangha sa mga brilyante at ruby at hiyas na sa palagay niya ay maaari niyang gugulin ng buong araw niya roon. Ngunit hindi ito pinayagan ng relo. Noong 11:00, nagsimula ng tumunog ang relo. Papa, maaari mo bang alisin itong relo rito sa tindahan? O sige. Kumusta, Ginoong Emerson? Ano ba ang klase ng tunog na yon? Ano yung napakasama na tunog na yun? Hindi ako makatiis na pumasok dito. Fanny, kuhanin mo na ito at pakiusap umalis na tayo. Sige. Umalis na tayo. Kaya kahit ayaw niya pang umalis doon, kinailangan niyang sundin ng tama ang kanyang mga gawain sa umaga. Ngunit nang makauwi na siya sa bahay, inilagay niya ang relo sa attic at umupo muna para naman makapagpahinga ngayong hapon. Kung may maghanap sa akin, sabihin mo nagpapahinga ako at hindi ko sila mahaharap. Nang 2:00 na, ang mga taga-Children's Charity Foundation ay nag-doorbell na. Narito kami para makita si Binibining Emerson. Bueno, nagpapahinga siya. Hindi niya kayo mahaharap ngayon. Ano ito? Ito ba ang relo? Binibini, ano ba ang nangyayari? May bagay na kumakalampag sa bubong. Narito na ba ang mga taga-charity? Sabihin mo sa kanilang kikitain ko sila. At kinailangan silang kitain ni Fanny pero hindi siya masaya. Determinado siyang tanggalin ang relong ito. Kaya nang gabing patungo siya sa kanyang pagganap sa Grand Auditorium, pinahinto niya ang karwahe at itinapon ang relo sa kanal. Malayong malayo mula sa auditorium. Maganda ulit ang pagkakakanta niya at pinupuri siya ng lahat. Ikaw ay isang nightingale, aking mahal. Sumalo ka sa amin sa hapunan. Fanny, malapit na mag-10:00. Kailangan na nating umalis papuntang istasyon. Pakiusap, Papa. Sabihan mo ang driver na sunduin si Lola. Gusto ko pong magtagal dito. Ano ba yun? Isang bagyo? Sa panahong ito ng taon? Dahil ba ito sa relo? Sa tingin ko nga. Halika na, Papa. At si Fanny ay nagtungo sa kanal ng mas mabilis hanggang sa makakaya niya, kung saan itinapon ang relo at tinanggal ito roon. Kumuha siya ng isang bato at babasagin na sana niya ang relo sa maliliit na piraso nang biglang nagpakita ang ninang niya at tumigil na ang bagyo. Subukan mo lang ng subukan, mahal ko, pero hindi mo masisira ang relo. Ang iyong pag-asa lang para hindi ka na mapahiya ng relong yan
ay upang igalang ang oras at tuparin ang lahat ng iyong mga pangako tulad ng may isip na at isang taong talagang maaasahan na. Ninang, patawarin niyo po ako. Ngayon, alis na. Ang iyong lola ay naghihintay na. Opo. Pumunta si Fanny sa estasyon at tuwang-tuwa ang lola niya na makita siya. Tuwang-tuwa siya na may luha sa mga mata niya. Mahal ko, tuwang-tuwa ako na sinundo mo ako ngayon. Kita mo, masyado siyang mabibigo kung hindi ka dumating dito ngayon. Alam ko po, Papa. Natutuwa akong nagawa ko. Fanny! Hoy, Fanny! Sumasang-ayon ka na ba sa akin na hindi ka nagpapahalaga sa oras at mayabang ka? Sige na, tama ka nga tungkol sa akin. Pasensya na. Ngayon, hulaan nyo, Fanny, nagiging mabuti ka ng tao. Kaya bilang gantimpala, bibigyan kita ng masayang katapusan. At kaya naman, mga manonood, unti-unti habang napipilit siya ng relong tuparin ng mga pangako niya, napagtanto ni Fanny ang saya ng paggawa niya ng mga gawain ng maayos at nasa oras. Kapag tinutupad niya ang mga pangako niya, napakasaya ng lahat. At habang nakikita silang masaya, mas nakaramdam siya ng kakaibang saya kaysa sa pakiramdam niya noong wala pa siyang pagpapahalaga sa oras at mayabang pa. Kaya naman hindi na tumunog ang relo para lang pilitin si Fanny na kumilos sa tamang oras.